Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa nakaraang episode, pinag-usapan natin ang masamang epekto ng invasive species sa Amerika at kung paano sinira ng mga dayuhang ito ang kanilang ecosystem. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga dayuhan na sumira sa kalikasan ng Pilipinas. Hindi ko tinutukoy rito ang mga dayuhang China na sumira sa dagat ng West Philippine Sea dahil ibang topic naman yan. Ang tinutukoy ko ay ang mga dayuhang hayop na nameste sa ating teritoryo. Ang invasive species ay ang tawag sa hayop o maski halaman na dayo lamang sa isang lugar, ngunit sila ang malakas sumira sa paligid. Maraming tawag sa invasive species. Pwedeng introduced, alien, foreign, at non-native species. Importante ang usapin ng invasive species. Isa kasi ito sa tinuturong dahilan kung bakit maraming hayop sa Pinas ang malapit ng maubos. Kaya naman sa video ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga invasive species na sumisira sa ecosystem ng Pilipinas. Paano natin mapipigilan ang kanilang pagdami? At bakit kailangan mong puksain ang mga cute na squirrel na ito pag nakita nyo ito sa inyong bakuran? Pero bago natin yan bigyan ng kasagutan, dapat nyo munang pindutin ang like button nang mas lalong lumakas pa ang ating channel. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung ano ang 4 na dahilan kung paano nagsimula ang pagkalat ng invasive species. Merong 4 na dahilan. Una ay ang sheep transportation. Pangalawa ay imported animal husbandry. Pangatlo ay ang intentional release. At panghuli ay ang irresponsible pet trade. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung paano kumalat ang mga invasive species sa paraan ng sheep transportation. Simula nang maglakbay ang mga sinaunang tao sakay ng barko, maraming hayop ang kanilang isinama at ikinalat sa ibang lugar. Isa na riyan ang mga brown rat. Noong unang panahon, wala kang makikitang brown rat sa Pilipinas. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol noong 16th century, sakay ng barko na maraming daga, dito nagsimulang kumalat ang daga sa Pilipinas. Naging delikado ang pagdami ng brown rat sa Pilipinas dahil sinisira nito ang pananim ng mga magsasaka. Kinakain din ito ang mga itlog ng mga native na ibon, kaya't maraming ibon sa Pilipinas ang nanganganib ng maubos dahil sa mga dayong daga. Kahit ano atang klase ng itlog ay willing kainin ng daga, kaya dapat mag-ingat ka. Nagkakalat rin ito ng sakit papunta sa tao at ibang hayop dahil alam naman natin kung gaano kadumi ang mga bibwit na ito. Higit sa lahat, sobrang takaw ng mga dayuhang brown rat. Inuubos nito ang mga pagkain sa gubat na dapat ay pagkain ng mga native na daga gaya ng forest mouse, hairy-tailed rat at mountain rat. Ito ang mga uri ng mga mababait na daga na makikita sa Pilipinas na inagawan ng pagkain ng mga brown rat. Ang Asian longhorned beetle ay isa pang hayop na nakarating sa Pinas dahil sa pagsakay ng barko. Noong unang panahon, may mga barko galing China ang dumaong sa Pilipinas na may dalang kahoy na pangkalakal. Ang mga kahoy na ito ay may daladalang insekto na tinatawag na Asian longhorned beetle. Sa pagdating ng mga insektong ito sa Pilipinas, inumpisahan nitong kainin at sirain ang mga puno sa gubat ng Pinas. Sinisira nito ang puno sa paraan ng paghukay at paggawa ng maraming butas sa katawan ng puno. Yuck! Para akong kinikilabutan sa mga butas. Inaatake ako ng trypophobia. Sa picture, makikita ko ano ang itsura ng tangkay ng puno na pinamugaran ng beetle. Kapag hinayaan nating dumami ang populasyon ng mga dayuhang insekto na ito sa ating bansa, maaaring maubos ang mga native na puno. Kaya kapag nakakita ka ng insektong ito, dapat mo itong pisatin para hindi na sila dumami. Pangalawang dahilan sa pagkalat ng invasive species ay ang imported animal husbandry. Kapag sinabing imported animal husbandry, ito yung paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng hayop para pakinabangan at pagkakitaan. Nang dahil sa makabagong agrikultura, nakakayanan na nating mag-alaga ng mga imported na hayop at hindi naman native sa Pilipinas, gaya ng kuneho, kambing at kabayo. Maganda ito para sa pag-asenso ng mga tao, ngunit delikado naman ito para sa ating kapaligiran. Pwede kasi nitong sirain ang balanse ng ecosystem dahil sa paglaganap ng invasive species.
Ang halimbawa nito ay ang soft-shell turtle na naging peste sa lugar gaya ng Pampanga, Bulacan at Bataan. Mahalagang malaman mo na ang mga pagong na ito ay hindi naman native sa Pilipinas dahil nagmula pa ito sa bansang China. China na naman, parang ang dami na nilang pesteng hayop na dinala sa Pinas Naging peste ang mga pagong na ito dahil kinakain nila ang ibang native na hayop gaya ng isda, palaka, talangka at insekto. Nagsimulang dumami ang mga Chinese softshell turtle sa Pilipinas noong may nag-alaga nito sa farm para ibenta sa mga restauran. Nakatakas ang ilang pagong sa farm papunta sa ilog at dito unti-unting dumami ang kanilang populasyon. Sa ngayon, maraming mangingisda ang abala sa pagsugpo ng pagong na ito para hindi maubos ang mga native na isda sa ating ilog. Ang iba, kinakain ng pagong na to. Yum! Ang isa pang hayop na dinala sa Pinas para gawing pagkain ay ang mga kuhol. Noong 1940s, sumikat ang snail farming sa Pilipinas. Talama kasi ang matinding gutom sa ating bansa noong mga panahon na yon, kaya naisipan ng iba na mag-alaga ng kuhol bilang alternatibong mapagkukunan ng pagkain. Isa sa napiling imported na kuhol para alagaan sa Pinas ay ang golden apple snail na nagmula pa sa South America. Mabilis kasi itong magparami at madaling alagaan. Yun nga lang, dahil sa liit ng mga kuhol na ito, marami sa kanila ang nakatakas ng farm papunta sa palayan at taniman ng gulay. Naging peste tuloy ang trato ng mga tao rito dahil kinakain nito ang pananim ng mga magsasaka. Simula din nun, wala nang nakapagpigil sa pagdami ng pesteng kuhol. Binansagan pa nga ito bilang isa sa pinakamalalang invasive species ng Pilipinas. Isa sa mabisang paraan ng pagsugpo ng apple snail ay ang pagsira sa mga itlog na to. Kahit nakakadiri ang mga kuhol, ang cute naman ng itlog nila. Parang matamis na prutas. Pangatlong dahilan ay ang intentional release o kapag sinadyang pakawala ng imported na hayop sa lugar na hindi naman nila likas na tahanan. Ang halimbawa nito ay ang cane toad. Akala ng iba, ang mga palakang ito ay native sa Pinas pero diyan ka nagkakamali. Ang mga cane toad ay nagmula pa sa South America at dinala sa Pilipinas noong 1930s para tulungan ng mga magsasaka na ubusin ang pesteng insekto na sumisira sa kanilang pananim. Yun nga lang, kabaliktaran ang naging resulta. Ayaw kasing kainin ng palaka na ito ang peste sa pananim dahil nasa taas ng halaman nagtatago ang mga insekto at hindi ito kayang abutin ng mga palaka. Sa halip, mas lalo pa itong nakasama dahil kinakain ng cane toad ang mga native na palaka na pangunahing kumakain naman sa mga pesteng insekto. Kaya naman nang dahil sa mga cane toad, mas lalo pang dumami ang pesteng insekto sa bukid. Sa ngayon, dumami na ng dumami ang mga cane toad dahil wala itong natural predator sa Pilipinas. May mga kaso pa nga ng mga native na ahas na namatay matapos itong kainin dahil ang palakang ito ay nagtataglay ng lason. Para maubos sa mga pesteng palaka, may mga nanguhuli rito para gawing wallet. Bibili ka ba ng palakang wallet? Ako kasi, ayoko niyan. Ang panghuling dahilan sa pagkalat ng invasive species ay ang irresponsible pet keeping. Kapag irresponsable ang taong nag-alaga sa exotic na hayop, may tsansa na pakawalan niya lang ito sa paligid at doon magsimulang dumami ng dumami yung hanggang sa maging invasive species. Gaya na lang ng mga ibong maya o Eurasian tree sparrow. Nagkalat sila sa buong Pilipinas, ngunit alam mo ba na sila ay hindi naman native sa Pilipinas? Ang mga tree sparrow ay dinala lamang ng mga Espanyol sa Pilipinas para gawing alaga hanggang sa pinakawalan nila ito para dumami sa kalsada. Simula nang dumami ang mga tree sparrow sa Pinas, naging peste na ito sa pananim ng mga magsasaka. Naubos din ang populasyon ng mga nagagandahang ibon gaya ng bulbul, oriole at woodpecker dahil inagaw na ng mga tree sparrow ang teritoryo para sa native na ibon. Kung wala sanang maya sa Pinas, dapat sila ang madalas nating nakikita sa syudad at hindi ang mga maya. Mas matapang kasi at mas matakaw kumain ng mga maya kaya binuli nito palis ang mga native na ibon. Ang isa pang halimbawa ng alagang hayop na pinakawalan sa Pinas ay ang Finlayson squirrel.
Ilang beses nang naibalita ang pagkalat nito sa Maynila. Kahit cute man sila tignan, mahalagang malaman mo na hindi sila native sa Pilipinas at mga dayo lamang sila sa ating bansa. Ang Finlayson squirrel ay nagmula pa sa bansa gaya ng Cambodia, Laos at Myanmar. Ipinasok ang mga squirrel na ito sa ating bansa noong year 2000 dahil may mga tao na nawiling mag-alaga nito. Siguro, nang magsawa na silang alagaan ang imported na squirrel, pinakawalan na lang nila ito at hinayaang magparami. Masama ang naging resulta nito dahil nakasisira sila sa balancing ecosystem ng Pilipinas. Una, kinakain nito ang mga itlog ng native na ibon, kaya kawawa naman sila. Pangalawa, mas agresibo ang mga squirrel na ito, kaya inaagawan niya ng pwesto ang mga native nating squirrel. Ilan sa mga native squirrel ay ang Philippine Pygmy Squirrel, Palawan Flying Squirrel at Mindanao Squirrel. Madali mong maikilala ang pesteng Finlayson Squirrel dahil sa brownish-gray na jacket at kulay puting balahibo sa ilalim ng katawan. Sa ngayon, hinihikayat ang mga mamamayan na hulihin at isurrender sa DENR ang mga nahuling Finlayson Squirrel sa inyong bakuran para hindi na sila dumami. Ngayong nalaman nyo ang masamang epekto ng invasive species sa Pilipinas, ano ang mga pwede nating gawin para hindi na lumala pa ang sitwasyon? Sasabihin ko sa inyo. Una, huwag mong pakakawalan ng hayop na hindi naman native sa inyong lugar para hindi sila makapagparami at maging peste. Kunwari, meron kang alagang pusa, huwag mo yung pakakawalan sa gubat ng Pinas dahil hindi sila native sa ating bansa, kaya pwede nilang kainin ang mga native na hayop. Pangalawa, hulihin mo o ipahuli mo kung may makita kang hayop na hindi naman native sa inyong lugar. Halimbawa, may nakita kang parrot na hindi naman native sa Pilipinas. Pwede mo itong hulihin o ipahuli sa ibang tao para habang maaga, hindi na sila dumami. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamapaminsalang invasive species sa Pilipinas? Pa-comment na lang ng inyong sagot nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Sanjay Naparan, Zeandre Calen Desabile, happy birthday kay Jacel Katanghal, Zach at Zion Bargo, Peter Paul Gabutan at Austin Ray Deheno, Prince at Airy Lindo, at kina Star, Isay at Mami Joy Naman. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!